Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Francisco de Assis. Hindi po ba kayo naiinggit minsan sa mga taong napakasaya? Pero ang tanong, bakit ang saya ng ibang tao? Bakit puno ng galak ang kanilang puso? Bakit sa gitna ng hirap ng buhay ay kaya nilang ngumiti at kaya nilang magpasalamat sa Diyos? Ito ay dahil ang puso, ang kalooban ng taong masaya ay puno ng pagmamahal at pag-ibig. If you want to be truly happy, first, you must be truly loving. At si San Francisco ng Assisi ay isang banal na tao na walang ibang ninais kung hindi ang mahalin ang Diyos, ang mapalapit kay Jesus. Kaya naman, kahit na hinubad niya ang karangyaan, kahit na iniwan niya ang kayamanan, kahit na tinalikuran niya ang madaling buhay, tuwang-tuwa siya. Napakasaya niya. Dahil ang nagbibigay sa kanya ng tuwa ay ang Diyos. Naway matutunan din natin yan sa ating buhay. Na unahin natin, mahalin ang Diyos. Lahat ng kailangan natin ay pupunuin niya. Hindi tayo magkukulang. Tataapaw pa ang tuwa at saya sa ating buhay. Sa napakaraming beses na kung saan naghanap tayo ng kayamanan, inuna natin ang pera na inaakala natin itong magpupuno sa ating buhay, itong magpapasaya sa atin, itong magbibigay ng kapayapaan sa ating mga kalooban. Magpakumbaba tayo, hilingin natin ang awa ng Diyos para makita din tayo na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at sa pamumuhay na hamak. Matalunton nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Hiob. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Hiob. Hiob, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway? Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw upang ang masamay mabulabog sa taguan? Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat. Parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag. Sa liwanag ng araw, natatakot ang masama, pagkat ang karahasay hindi nila magagawa.
Napunta ka na ba sa pinagmulan ng bukal? Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan? May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan na ang hantungan ay madilim na hukay? Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Alam mo ba kung saan nanggaling ang liwanag o ang kadiliman, kung saan nagbubuhat? Masasabi mo ba kung saan sila dapat bumangga o sa pinanggalingan kaya'y mapababalik mo sila? Ikaw ay matanda na, baka nga iyong kaya. Pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na. Ang sagot ni Job, narito ako'y hamak, walang kabuluhan, wala akong isasagot, bibig ay tatakpan. Sa panig ko'y nasabi na ang lahat ng sasabihin. Ako'y di nakikibo, nasabi di na uulitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong liham, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinaon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sana malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo na sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw na paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa sa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum,
Ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sino po bang hindi nakakakilala kay San Francisco ng Assisi? Si San Francisco po ay isa sa mga most popular saints na kahit daw po hindi Katoliko, Protestante man yan, Buddhist man yan, Muslim man yan, o kahit po wala ng pananampalataya o yung mga tinatawag nating atheist, kilalang-kilala si San Francisco ng Assisi. At si San Francisco ng Assisi ay isa po sa mga santo na kung saan nakatanggap ng mga sugat ni Kristo. He is the first recorded saint to be given the stigmata. Paano po na nakatanggap siya nitong extraordinaryong grasya na makaisa sa pagdurusa sa paghihirap ni Kristo? Ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga po, kung talagang mahal na mahal natin ang Panginoon, umasa po kayo, maniwala kayo, na kamukha ni San Francisco, kayo ay makakatanggap din ng isang kakaiba at extraordinaryong grasya. Sabi po sa kwento na habang nagdarasal daw po si San Francisco dito sa simbahan ng San Damiano, nakarinig daw po siya ng tinig ng salita galing sa Diyos. At ano ang kanyang narinig? Anong sinabi ng Panginoon? Meron siyang narinig na binubulong ni Jesus habang nakatitig siya dito sa kanyang krus. Ang sabi, Francis, repair my church. Francisco, ayusin mo ang simbahan ko. Kaya nga po, ang pagkaunawa ni San Francisco dito ay ayusin itong sira-sirang simbahan. Agad-agad, kumuha daw siya ng mga kahoy, ng plywood, pinaayos niya, pinaganda niya itong kawawang simbahan. Pero, iba palang simbahan ang tinutukoy ng Diyos sa kanya. Ang simbahan na gustong paayos ng Diyos kay San Francisco ay ang mga taong nagsisimba. Ang bayan ng Diyos, ang mga taong binamahal ng Panginoon. Madaling ayusin ang simbahan, ang bahay o anumang lugar kung meron tayong pera o kayamanan. Amen? Kaya mo din pagandahin ang iyong sarili basta't may pera ka, may pambayad ka. Pero hindi ibig sabihin na nalinis mo na ang bahay, gumanda ang mukha mo, umayos ang kinalalagyan mo, na magiging maayos din at maganda ang pag-uugali mo, ang iyong espiritu. May mga bagay sa ating buhay na mahirap ayusin. Yan yung mga bagay na hindi natin nakikita. Yan yung mga bagay na hindi natin nahahawakan. Yan yung mga bagay na ating nararamdaman. Halimbawa, mahirap ayusin ang ating relasyon sa bawat isa. Mahirap ayusin ang pag-iisip at pananaw ng isang tao. Mahirap ituwid ang paniniwala at pag-uugali ng isang tao. Pinakamahirap na bagay pagandahin at ayusin ay ang ating spiritual na buhay. Kaya magandang itanong, paano ba natin aayusin ang mga mahalagang bagay sa ating buhay? How can we fix the most important aspects of our life? 3 bagay po, tandaan nyo ito. Unang-una, you must have the proper knowledge. Tamang kaalaman para ang lahat ay magkaroon ng kaayusan. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung kwento tungkol po sa isang lalaki na kung saan nasira daw ang kanyang auto o ang kanyang kotse. Kaya dinala po niya sa mekaniko. Binuksan po ng mekaniko ang kanyang kotse, tinignan ang makina, at ilang minuto lang po, kumuha po siya ng kanyang kagamitan, a wrench, at pinukpok-pukpok lang po yung kanyang makina. At ilang segundo, aba, gumana na, naayos na, napaandar niya.
Ito pong mekaniko, sinisingil ang lalaki. 5,000 pesos. Galit na galit. Ito pong lalaki sabi, aba, ilang saglit mo lang pinagpupok-pok-pok-pok, kaya ko din naman gawin yon. Ang mahal naman. Wala bang discount? Pero alam niyo po kung ano sabi ng mekaniko? Oo, kaya niyo ding ipukpok-pokpok itong makinang ng inyong kotse. Pero ang tanong, alam nyo ba kung saan parte, saan lugar nyo siya dapat pukpukin o katukin? Remember this, my dear friends. What we pay is not the time of people, but when you pay for the service of a person, you pay for their knowledge, you pay for their experience. Bakit ang gulo o nasisira ang buhay mo? Marahil dahil kulang ka sa kaalaman. The lack of wisdom sometimes is one of the root cause of our problems in life. Marami sana mga problema ang dapat nating maiwasan o masusolusyonan kung meron lang tayong tamang kaalaman. Hindi ka naman magkakasakit kung alam mo alagaan ang iyong katawan. Hindi ka naman magkakasakit kung alam mo ang tamang kakainin mo. Hindi naman dapat kayo mag-aaway ng misis mo kung alam mo kung ano yung gusto niya at kung pinapaalam mo kung anong gusto mo. Hindi naman dapat madidepress ang anak mo kung alam mo lang siyang kausapin at gabayan sa kanyang problema. Di sana mayaman ka ngayon kung alam mo lang gamitin at hawakan yung pera, yung kayamanan na binigay sa'yo. Sa libro po ng Proverbs, mababasa nyo, how much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver. O nga naman po, pagkadami-dami man ng pera ng isang tao, kung hindi naman niya alam gamitin ito, masisira lang ang kanyang buhay at maliligaw siya ng daan. My dear friends, the first thing that you need to fix your life is proper knowledge. Dahil may katotohanan that knowledge is power. Pag meron kang kaalaman, diyan meron kang lakas at kapangyarihan. But the second thing that we need to fix our life is the right tools. You may have all of the knowledge, but without the proper tool, you will end up destroying your life rather than fixing it. Kung meron kang pako at kahoy at wala ka namang martilyo, may magagawa ka ba? Kung meron kang semento pero wala kang tubig at pala, makakapagtrabaho ka ba? Walang kwenta. Yang alam mo kung wala kang kagamitan. Ano po ang dentista kung wala siyang tamang gamit? Hindi po ba? Ano po ang teacher kung wala po siyang blackboard, computer, mga libro para turuan ang kanyang mga estudyante? Walang kwenta ang kaalaman mo kung wala kang tamang kagamitan. With the proper tool, you can fix anything, most especially your life. My dear friends, believe that God has given you all the tools to make your life better. Pero bakit ba minsan nasisira ang buhay natin? Marahil ito ay dahil hindi natin ginagamit ng tama ang mga pinagkaloob ng Diyos sa atin. Binigyan ka ng mata, pero ginagamit mo naman para sa paghuhusga sa iba. Binigyan ka ng dila, pero ginagamit mo sa pagsisinungaling at paglalait sa iba. Binigyan ka ng kamay, pero ginagamit mo na panampal at panuntok sa ibang tao. Binigyan ka ng paa, pero tinatakasan mo mga responsibilidad at obligasyon mo. Binigyan ka ng isip, ng utak, pero ginagamit mo sa pag-aalala, sa pag-iisip ng masama. Binigyan ka ng puso ng Diyos para makapagmahal ka, pero ginagamit mo naman ito para magalit at magtanim ng sakit ng loob. Magandang itanong po yan, mga kapatid. Ano ang mga grasya na binigay ng Diyos sa akin, pero madalas hindi ko ginagamit ng mabuti at sinasayang ko lang? What are the graces that I have received from God, but I am not properly using them to better my life? Maayos mo ang buhay mo kung gagamitin mo ng maayos ang mga binigay at pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Amen? Third and last, you need willingness to fix your life. Kahit na bigay sa iyo ang lahat ng pera, kahit na matalino ka, pero kung wala kang gagawin, nananaginip ka lang, nagsasayang ka lang ng oras. Meron po akong kausap
isa pong architect. Nagkukwentuhan kami nung minsan at napag-usapan po namin ang lumalalang baha dito po sa ating bansa. Ninyo po ba napansin? Every year na lang. Palagi na lang baha, palagi na lang tumataas ang tubig. At sabi po nitong architect, Father, sa totoo lang po, kami mga grupo ng arkitekto, marami na po kaming suggestion, marami na pong plano para maiwasan ang pagtaas ng baha, para mawala ang pananatili ng tubig. Pero alam niyo po, Father, kung anong problema. Pagkadami-dami man po ng aming suggestion, advice at plano, ang problema talaga, yung mga politiko ayaw implement ito. Kulang sila sa political will. I'm sorry to say this, but we know it's true. Hindi po ba? Kung gugustuhin lang natin na yumaman o masensong Pilipinas, magagawa natin. Pero sadyang yan ang malungkot na kwento. Meron talaga mga tao, ayaw nila dahil gusto nila sila lang ang umaasenso. I'm sorry to say that, but that is the truth. Amen? Ang yaman po ng Pilipinas sa natural resources, sa human resources. Pero hindi tayo umuunlad dahil ang kagustuhan ng iba, sila lang ang umaangat at umaasenso. We lack the will. That is why we fail. Di ba ang kasabihan? Sa ayaw, maraming dahilan. Pero kapag gusto, maraming paraan. Sa libro po ni Propeta Isias, mababasa natin, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Mabubusog tayo, mapupuno tayo kung may kagustuhan tayo na sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Pero yan ang problema. Bakit ang gulo-gulo ng buhay natin? Bakit walang kaayusan sa ating bayan? Dahil hindi kagustuhan ng Diyos ang ating inuuna, kung hindi madalas ang kagustuhan natin. Amen? Marami pong nagawang milagro si San Francisco nung buhay pa siya. Pero alam niyo po ba kung anong pinakamalaking milagro na nagawa niya? Ito po, yung nabago niya ang kanyang sarili mula sa isang taong nagnanais ng kayamanan at kapangyarihan sa isang tao na walang ibang ninais kung hindi ang sumunod sa Diyos. Mga kapatid, hindi po gaganda ang buhay natin kung wala tayong kagustuhan na baguhin natin ito. You will still remain the same if you do not have the will to change, to fix your life. Amen, mga kapatid? Kung gusto po natin maging okay ang ating buhay, tatlong bagay ang kailangan natin palagi. The first K is karunungan. The second K is kagamitan. And the third K is kagustuhan. Magpatulong po tayo kay San Francisco. Sana maging maayos ang ating buhay na nagiging magulo, na nasisira na dahil lang sa kasalanan at kasamaan. Sabihin natin, San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Panalangin natin ang lahat ng lalaki at babae upang pakinggan nila si Kristo na tumugon sila sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging instrumento ng pagpapanumbalik ng mga tao sa kawan at maging instrumento ng paghahanda sa kanilang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway magkapit kamay sa pagdadala ng kalayaan at dangal sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway mapanibago araw-araw sa pamamagitan ng pananalig sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa higit na mabuting pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, isama din po natin sa ating dasal ang panalangin ng ating mga kapatid na dumadaan sa pagsubok, pag-aalala at sakit ng pangangatawan. Naway ang lahat ng mga humihingi ng dasal sa pamamagitan ng misang ito ay mapuno ng grasya at ng kapayapaan ng Diyos. Walang hanggang Ama,
Hilumin mo ang aming pagkamakasarili at buksan mo ang aming puso. Natanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naghahain ngayon ng mga alay at nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang na nangyari sa krus, na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay maganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, lalong-lalo na si San Francisco, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Lumuhod po tayo ngayon para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan.
Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa iyong paanan, napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga partikular na intensyon. Kanino pa ako tutungo kung hindi sa inyo na ang puso ay pinagmumula ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makapupunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyaya aking hinihiling. Kailanganin man ito ng isang himala. Naisin mo lang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo nawa po ako na may habag at mababatid ng iyong puso ang aking mga kasiraan at kahinaan, ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, anuman ang iyong pasya na sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin, at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad. Kasama ng iyong sannilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tingnan mo po ako, nagmamakaawa po ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalininisang puso ng iyong madalamhating ina. Ipagkatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak at ang Kanyang mga panalangin ay napakamakapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Kaawaan mo kami. kalininisang puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo sa pagkatulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo, at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 30 K ang kailangan natin para tayo ay maging okay sa ating buhay, kung ito man po ay nasisira, kung meron man pong gulo, kung meron man pong problema. The first K is karunungan. Pangalawang K ay kagamitan. Pangatlong K ay kagustuhan. Kaya po nating maituwid ang ating buhay. Kaya naman po narinig ito ni San Francisco galing sa ating Panginoong Hesukristo dito sa banal na larawan habang siya'y nakapako sa krus. Sinabihan siya, Francis, repair my church. Kung hindi nagtitiwala ang Diyos sa Kanya at sa atin,
hindi tayo sasabihan ng Panginoon na ayusin natin ang kanyang simbahan. Ang simbahan ay hindi lang ang gusali kung saan tayo'y nananalangin. Ang simbahan ay tayo. Tandaan niyo po that we are the temple of the Holy Spirit. Paano mananahan ang Espiritu ng Diyos sa iyo kung ito'y sira-sira, kung baluktot ang iyong pag-uugali, kung may pagkukulang sa iyong Espiritu. So, the good news is God trusts us. God has given us His grace. We can fix our lives. And yet, we admit that sometimes it is so hard and difficult to fix our lives, to put into order the lives also of our loved ones. Nararanasan natin yan. Napakabigat, napakahirap. Hindi natin alam kung paano natin maayos, magagawang mabuti ang lahat. Kaya nga po, meron pang pang-apat na pwede nating gawin, ang ating paglapit sa Diyos. Ang ating paniniwala, pananalig, pananampalataya sa may kapal na kaya niyang ayusin ang ating nasisira at nagkakagulo-gulong buhay. Go back to the manufacturer. Go back to the creator. Ano man ang hirap mo, ano man ang pinagdadaanan mo na problema, hindi mo na alam kung anong gagawin mo dyan sa iyong asawa, sa iyong kapatid, dyan sa iyong katrabaho, baka sa iyong sarili, hindi mo na maintindihan, bumalik ka sa Panginoon. Because only God can create and give us a new heart and a new spirit. God can fix all. We need just to trust Him, to be with Him, to surrender everything to Him. Kaya nga po ang ating assignment para sa araw na ito, let that be our prayer. Lord, fix me. Lord, repair me. Lord, I trust in You that You can create all things anew. Naniniwala po ako, nagtitiwala po ako sa inyo, Panginoon, na maayos niyo ang lahat sa buhay ko at sa buhay ng aking mga minamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.